Hindi ito tungkol sa paglimot, kundi sa pagtanggap. Hindi ito tungkol sa pagtakas, kundi sa pag-ako ng responsibilidad. At higit sa lahat, ito ay isang patunay na kahit sa pinakamadilim na nakaraan, laging may sisikat na bagong umaga, lalo na kung ang pag-ibig sa pamilya ang nagsisilbing ilaw. Ngayon, nais po naming marinig ang inyong boses. Ano po ang tumatak sa inyong puso't isipan sa kwentong ito? Anong aral ang inyong baon-baon? Inaanyayahan po namin kayong mag-iwan ng komento sa ibaba. Bawat salita mula sa inyo ay inspirasyon para sa amin. Hanggang sa susunod nating paglalakbay sa mundo ng mga kwentong puno ng puso. Muli, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Ito po ang inyong lingkod, ang inyong scriptwriter, na laging naniniwala sa kapangyarihan ng pag-ibig at pangalawang pagkakataon. Siya sa isang pasilyo, nakita niya ito. Nakita niya si Lika, papalabas ng ospital, ang mukha ay basang-basa sa luha, ang mga balikat ay nanginginig. Nagtama ang kanilang mga mata sa loob ng isang segundo. Nakita ni Marco ang matinding sakit at pagkabigo sa mga mata nito. At sa sarili niyang mga mata, ang nakita ni Lika ay pagdududa at pagkadismaya, ang tingin ng isang taong naniwala sa kasinungalingan. Hindi siya nilapitan ni Marco. Nagpatuloy lang ito sa paglalakad. Ang huling sinag ng pag-asa sa puso ni Lika ay tuluyan ng namatay. Pag-uwi niya, umupo siya sa sahig ng kanyang sala, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Ang suspension letter ay nasa isang tabi. Ang business card ng Sethview ay nasa kabilang tabi. Sa di kalayuan, si Liam ay nagsimulang umubo at sinapo ang kanyang tiyan, isa na namang atake ng sakit. Ang telepono ay nagring ng nagring, ang social worker, tumatawag para sa follow-up. Tinanggalan siya ng trabaho. Ang kanyang pagiging ina ay kinwestiyon. At ang lalaking tanging pag-asa niya ay tumingin sa kanya na para bang isa siyang basura. Wala na. Wala nang natira. Sinubukan niyang maging matapang. Sinubukan niyang lumaban. Ngunit sa isang hakbang lang sa dilim, tinapos ni Doña Esmeralda ang lahat. Si Lika Santiago ay bumagsak. Lubusan. At sa sahig ng kanyang maliit na apartment, sa gitna ng papalubog na araw, niyakap siya ng kadi. Ang imahe ni Lika Santiago sa pasilyo, ang kanyang mga matang basag at puno ng sakit, ay sumunod kay Marco hanggang sa kanyang pag-uwi. Hindi na ito isang simpleng pagdududa. Isa na itong sigaw sa kanyang isipan na hindi niya maaaring baliwalain. Ang kwento ng pagnanakaw ay hindi tugma sa babaeng nakita niya, isang babaeng ang tanging armas ay desperasyon. Ang pag-aakusa, ang suspension, ang biglaang paglitaw ng isang key concerned citizen, ang lahat ay may pirma ng isang tao lamang, ang kanyang ina. Kinabukasan, hindi siya pumasok sa ospital. Sa halip, nagmaneho siya papunta sa address ng Batangas Elite Security & Consulting Services na nakasulat sa credit card statement. Isa itong maliit na opisina na nakatago sa isang di gaanong abalang kalye sa Batangas City, malayo sa karangyaan ng pangalan nito. Pumasok siya ng walang anunsyo. Ang lalaking nasa loob, isang malaking taong may makapal na bigote na nagpakilalang si Reyes, ang may-ari, ay halatang nagulat nang makita ang isang De Alva sa kanyang pintuan. Chay. De Alva. Anong may paglilingkod ko sa inyo, sir? Tanong nito, halatang kinakabahan. Hindi na nagpaligoy-ligoy si Marco. Inilapag niya ang kopya ng credit card statement sa mesa ni Reyes. 6 na taon na ang nakalipas. Nagbayad ang nanay ko ng 500,000 piso sa kumpanya niyo. Gusto kong malaman kung para saan. Namutla si Reyes. Sir, confidentiality agreement po. Don't care about your agreement, malamig na sabi ni Marco. Ang boses ay may otoridad na hindi pa niya kailanman ginamit sa labas ng ospital. Sabihin mo sa akin ang totoo, o tatawag ako ngayon din sa abogado ko at kakasuhan kita ng fraud, extortion, at kung ano pa ang maisip niya. Sisiguraduhin kong hindi ka na makakapagnegosyo kahit kailan. Ang pagbabanta ay epektibo. Napalunok si Reyes, pinagpawisan ng malapot. Binuksan nito ang isang lumang filing cabinet, kinalkal ang mga folder, at inilabas ang isang manipis na brown envelope. Ang pangalan sa labas, Lee Alva. Sir, pinagawa lang po sa amin, sabi ni Reyes, habang inaabot ang folder. Trabaho lang po. Binuksan ni Marco ang folder. Sa loob ay may ilang piraso ng papel.
Isang summary report. At ilang mga litrato. Ang mga litrato. Ang una ay kuha sa isang kwarto ng resort. Isang kama na magulo. Mga basag na bote ng alak sa sahig. At isang puting uniforme ng nurse na may mga mansa ng dugo, nakatambak sa isang sulok. Ang pangalawa ay ang logbook ng ospital. May pangalan ni Lika Santiago na nakaduty. Ang pangatlo ay isang larawan niya. Si Marco. Kuha mula sa isang kifi sa hallway ng resort. Lasing na lasing, inaalalayan ng dalawang guard, ngunit ang direksyon niya ay hindi palabas, kundi papasok sa isang kwarto. Ang kwarto kung saan kinuha ang unang litrato. At ang huli ay ang report. Nakasulat dito ang buong kioperasyon, ang pagbabayad sa lahat ng staff, para sa kanilang pananahimik, ang pagtatanggal ng pangalan ni Marco de Alva sa guest list, ang pagbubura ng footage, at ang paggawa ng isang kwento na si Lika Santiago ay umuwi ng maaga dahil sa isang key family emergency. Isang perpektong paglilinis. Isang perpektong cover-up. Nabitawan ni Marco ang mga litrato. Nahulog ang mga ito sa sahig na parang mga tuyong dahon. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ang mga blankong espasyo sa kanyang alaala ay biglang napuno, hindi ng kanyang sariling memorya, kundi ng malamig at brutal na katotohanang nasa harapan niya. Hindi ito isang minor incident. Hindi ito isang misunderstanding. Ito ay isang krimen. Isang karumal-dumal na krimen. At siya ang kriminal. Nagmaneho siya pabalik ng Maynila na parang isang bulag. Hindi niya alam kung paano siya nakarating sa ospital nang hindi nababangga. Ang tanging nakikita niya ay ang mga litrato, ang report, at ang mukha ni Lika Santiago sa pasilyo. Ang sakit sa mga mata nito. Ngayon, naiintindihan na niya. Dumiretso siya sa opisina ng kanyang ina. Hindi na siya kumatok. Malakas niyang binuksan ang pinto at nilock ito mula sa loob. Nagulat si Doña Esmeralda. Marco, anong kabastusan ito? Hindi siya sumagot. Lumapit siya sa mesa nito at ibinagsak ang folder. Ang mga litrato at ang report ay kumalat sa ibabaw ng mga dokumento ni Doña Esmeralda. Ano to, ma? Tanong niya, ang boses ay kalmado sa isang nakakatakot na paraan. Anong kasalanan Iegs tinago ninyo mula di akin? Sa unang pagkakataon sa buhay ni Marco, nakita niya ang kanyang ina na natigilan. Ang maskara ng pagiging perpekto at kalmado nito ay nagkaroon ng lamat. Tumingin ito sa mga litrato at pagkatapos ay sa kanya. Ginawa ko lang ang dapat gawin para protektahan ka, sagot nito, ang boses ay tumaas. Para protektahan ang pangalan natin. Protektahan? Tumawa si Marco, isang tawang puno ng pait. Pinagtakpan niyo ang isang krimen. Ginawa niyo akong isang rapist. At hinayaan niyo akong mabuhay sa isang kasinungalingan sa loob ng 6 na taon. Isang pagkakamali lang iyon. Lasing ka, sigaw pabalik ni Doña Esmeralda. Tumatayo na mula sa kanyang upuan. At yung babaeng yon, isa lang siyang hamak na nurse. Isang nobody. Ang pangarap mo, ang kinabukasan mo, ang pangalan ng pamilya natin, mas mahalaga ang mga iyon kaysa sa kanya. Ang mga salitang nobody ay tumusok sa puso ni Marco. Ang parehong mga salita mula sa recording. Ito ang paniniwala ng kanyang ina. Na may mga taong walang halaga. Na may mga taong maaaring tapakan para sa kapakanan ng mga tulad nila. May mga anak kami, ma, sabi ni Marco, ang boses ay basag na. 3. At may sakit sila. Kailangan nila ako. At ikaw ang humadlang sa kanila. Itinulak mo palayo ang sarili mong mga apo sa bingit ng kamatayan para lang sa pangalan natin. Doon, tuluyang gumuho ang depensa ni Doña Esmeralda. Ang kanyang mukha ay namutla. Ano? Narinig mo ako, sabi ni Marco, lumuluha na. Tinawag mong gold digger ang ina ng mga apo mo. Siniraan mo siya. Tinanggalan mo siya ng trabaho. Ipinakulong mo siya sa sarili niyang takot. Para saan? Para sa salamin na to. Para sa perpektong imahe na binuo mo. Lumapit si Marco at dinuro ang ina sa kauna-unahang pagkakataon. Sinira mo hindi lang ang buhay niya. Sinira mo rin ako. Ang buong pagkatao ko ay isang kasinungalingan na ikaw ang nagsulat. Hindi na makapagsalita si Doña Esmeralda. Ang reyna ay natanggalan ng korona.
Ang makapangyarihang matriarch ay isa na lamang matandang babae na nahaharap sa mga kahindik-hindik na bunga ng kanyang mga desisyon. Umalis ka, sabi. Boses ng isang matandang babae sa kabilang linya. Ako nga po. Sino po ito? Nag-atubili ang babae. Ako si Aling Nida. Dati mo akong kasamahan sa San Isidro Provincial Hospital. Hindi mo na siguro ako natatandaan. Natigilan si Lika. Aling Nida. Isang matandang utility worker sa dati niyang pinapasukan. Aling Nida. Naaalala ko po kayo. Bakit po kayo napatawag? Narinig ni Lika ang malalim na paghinga ng matanda. Lika, 6 na taon na akong hindi pinapatulog ng konsensya ko. 6 na taon kong daladala ang isang kasalanan na hindi naman sa akin. Alam kong mahirap itong paniwalaan, pero kailangan mong malaman ang totoo. Kinabahan si Lika. Anong totoo po, Aling Nida? Hindi ko pwedeng sabihin sa telepono. Magkita tayo. May ibibigay ako sa'yo. Isang bagay na matagal ko nang itinago. Nagkasundo silang magkita kinabukasan sa isang simbahan sa Quiapo, isang lugar na siksikan, kung saan madali silang magtago sa karamihan. Buong araw na hindi mapakali si Lika. Ano ang alam ni Aling Nida? Ano ang ibibigay nito sa kanya? Pagdating niya sa simbahan, nakita niya si Aling Nida na nakaupo sa isa sa mga huling bangko, ang ulo ay nakayuko na parang nagdarasal. Mas matanda na ito ngayon, mas maraming kulubot sa mukha, at ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pagsisisi. Dala ang AXB na parang isang banal na sandata, nagmartsa si Lika pabalik sa St. Augustine Medical Center. Wala na ang takot at pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Napalitan iyon ng isang matigas at malamig na determinasyon. Hindi na siya pupunta sa sekretarya. Alam niya kung saan niya matatagpuan ang reyna sa kanyang kaharian. Ang Charity Foundation office ni Doña Esmeralda ay nasa ground floor, isang eleganteng espasyo na may mga pader na puno ng mga litrato niya, kasama ang mga sikat na politiko at business tycoons. Nakaupo si Doña Esmeralda sa likod ng isang malaking mahogany desk, abala sa pagpirma ng mga dokumento. Hindi na kumatok si Lika. Itinulak niya ang pinto at pumasok. Nag-angat ng tingin si Doña Esmeralda, ang mukha ay nagpakita ng bahagyang pagkainis sa biglaang pagpasok. Ngunit nang makita niya si Lika, ang pagkainis ay napalitan ng isang mapanghamak na ngiti. Look what the cat dragged in. I thought I made myself clear, Miss Santiago. Naging malinaw po kayo, sagot ni Lika, ang boses ay kalmado ngunit matatag. Lumapit siya sa mesa at inilapag ang isang maliit na portable speaker at ang kanyang cellphone. Pero mayroon din po akong gustong linawin. Tinaasan siya ng kilay ng matanda, tila naaaliw sa kanyang katapangan. Pinindot ni Lika ang play. Ang boses ni Doña Esmeralda mula 6 na taon na ang nakalipas ay pumuno sa marangyang opisina. I want this entire incident erased. She was a nobody. This should be enough for all of you to have selective amnesia. Habang tumutugtog ang recording, hindi nagbago ang ekspresyon ni Doña Esmeralda. Kalmado lang siyang nakikinig na para bang isang pamilyar na kanta ang pinapatugtog. Nang matapos ito, isang nakakabinging katahimikan ang namagitan sa kanila. So, sabi ni Doña Esmeralda, na parang walang narinig na kakaiba. An old recording. And the voice, yes. Discussing how to handle a minor, embarrassing incident involving Divison. Anong punto mo? Hindi makapaniwala si Lika sa kanyang narinig. Isang minor incident po ba ang tawag niyo doon? Ang anak niyo ang ginawa niya sa akin. Ang anak ko ay lasing, putol ng matanda, ang boses ay nanatiling malamig. At ikaw, isang nurse na nasa maling lugar at maling oras. Ngayon, sabihin mo sa akin, Miss Santiago, ano ang plano mo? Dadalhin mo iyan sa pulis? Sa media? At sino sa tingin mo ang paniniwalaan nila? Isang hamak na nurse na bigla na lang lumitaw pagkatapos ng 6 na taon na may dalang recording, o si Doña Esmeralda de Alva, isang pilantropo at ina na pinoprotektahan lang ang kanyang anak mula sa isang gold digger. Ang bawat salita ay isang patalim na bumaon sa puso ni Lika. Inihanda na pala ng matanda ang kanyang depensa. Hindi po pera ang habol ko, mariing sabi ni Lika, nanginginig na ang boses sa galit. Ang mga anak ko, ang mga anak niya may sakit sila.
Kailangan nila ng liver transplant. Kailangan nila ang ama nila. Sa unang pagkakataon, nakita ni Lika ang isang bahagyang pagbabago sa mga mata ni Doña Esmeralda. Isang kislap ng gulat. Ngunit kasing bilis din itong nawala. Tumawa ito. Isang tawang walang kagalakan, puno ng pangungutya. Mga anak. How predictable. Iyan na ba ang bagong script ngayon? Hindi ko alam kung hangal ka o sadyang matapang. Pero binigyan na kita ng pagkakataon. You chose the hard way. Kinuha ni Doña Esmeralda ang telepono sa kanyang mesa. Security. Mayroon akong di inaasahang bisita sa aking opisina. Paki-escort siya palabas. Pagkatapos ay ibinaba niya ang telepono at tumingin kay Lika, ang mga mata ay nanglilisik na parang ahas. Tapos na tayo, Miss Santiago. At para patunayan sa'yo kung gaano ka nagkamali ng binanggad. Ang sumunod na 2 araw ay isang bangungot na mas malala pa kaysa sa inaasahan ni Lika. Kinabukasan, pagpasok niya sa klinikang pinagtatrabahuhan niya, agad siyang ipinatawag ng hepe. Sa mesa nito ay nakalatag ang isang formal complaint mula sa F.E. Augustine Medical Center. Inakusahan si Lika ng pagnanakaw ng gamot, partikular na mga painkiller, mula sa San Isidro Provincial Hospital 6 na taon na ang nakalipas. May kasama itong mga peking dokumento at testimonya mula sa isang key source. Lika, I'm sorry, sabi ng kanyang hepe, na halatang napipilitan lang. Habang iniimbestigahan ito, I have to put you on indefinite suspension. Pero hindi po iyan totoo, sigaw ni Lika, ang mundo niya ay nagsisimulang gumuho. Wala akong magagawa, malungkot na sagot ng doktor. Ang utos ay galing sa taas. Umuwi si Lika na parang zombie, ang termination letter ay nanginginig sa kanyang kamay. Paano nangyari ito? Ganoon ba kabilis kumilos ang kapangyarihan ni Doña Esmeralda? Ngunit hindi pa iyon ang pinakamasakit na dago. Kinagabihan, habang pinapakain niya ng lugaw ang kanyang mga anak, may kumatok sa kanyang pinto. 2 babae, isang mukhang strikta at isang mas bata, parehong may dalang mula sa Department of Social Welfare and Development. Good evening. Kayo po ba si Lika Santiago? Tanong ng mas matandang babae. Nakatanggap po kami ng isang report. Isang concerned citizen. Sinasabi po na kayo ay isang unstable at unemployed single mother at maaaring nasa panganib ang kapakanan ng inyong 3 anak. Nabitawan ni Lika ang kutsara. Ang lugaw ay tumapon sa sahig. Ano? Hindi totoo yan. Mahal na mahal ko ang mga anak ko. Iyon po ang kailangan naming alamin, ma'am, sabi ng social worker, ang boses ay walang emosyon. Magsasagawa kami ng investigasyon at assessment. Sa ngayon, kailangan naming suriin ang inyong living conditions. Pumasok ang 2 sa kanyang maliit na apartment. Ang kanilang mga mata ay sinusuri ang bawat sulok, ang kapiranggot na espasyo, ang mga lumang gamit, ang kakulangan sa pagkain sa kanyang munting ref. Si Lika ay nakatayo lang doon, parang isang kriminal sa sarili niyang pamamahay. Habang ang kanyang mga anak ay nagtatago sa likod niya, takot sa mga estranghero. Habang nangyayari ang lahat ng ito, sa lobby ng SAMSI, naglalakad si Marco de Alva papunta sa kanyang kotse. Kakalabas lang niya mula sa isang mahabang board meeting. Nakasalubong niya ang hepe ng nursing department. Good evening, Yi Se. De Alva, bati nito. Yes, the way, sir, tungkol po doon sa request ng nanay niyo, na aksyonan na po. Nasuspinde na po yung nurse na inirereklamo niyang nagnakaw ng gamot. Natigilan si Marco. Sinong nurse? Isang Lika Santiago po. Taga Batangas daw dati. Ang pangalan ay tumama kay Marco na parang kidlat. Ang babae sa lobby. Ang babae sa resume. Ang babae sa gitna ng misteryo na pilit niyang binubuo. At ngayon, inaakusahan ng kanyang ina. Nagpaalam siya sa hepe at naglakad palayo, ang isip ay gulong-gulo. Habang papaliko. Sa babaeng iyon na nanatili sa kanyang isipan. Ang pangalan nito, ayon sa security report na binasa niya, ay Lika Santiago. Ang pinakanakagugulo ay hindi ang kanyang desperadong sigaw, kundi ang kanyang mga mata. Nang magtama ang kanilang paningin sa isang saglit, bago pa siya harangin ng guard, nakita niya ito. Isang kakaibang halo ng galit, sakit, at isang bagay na mas malalim, isang bagay na parang matagal ng pagkakakilala. Impossible.
Hindi niya kailanman nakita ang babaeng iyon sa buong buhay niya. O baka naman nakita na niya? Sino nga pala yung babae kanina sa lobby, ma? Tanong niya sa kanyang ina ng gabing iyon habang sabay silang naghahapunan sa kanilang malawak at tahimik na dining hall. Itinigil ni Doña Esmeralda ang paghiwa sa kanyang steak. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagbabala. Wala yon. Isa lang sa mga oportunista na umaaligid sa iyo. Huwag mo nang isipin. She looked familiar, sabi ni Marco, sinusubukan ang reaksyon ng ina. Lahat sila ay may ganyang itsura, Marco, sagot ni Doña Esmeralda, ang boses ay may bahid ng pagkainis. Desperada. Huwag mong hayaang madistract ka sa mga ganyang walang kwentang bagay. Ang focus mo dapat ay ang ospital. Ang bilis at higpit ng sagot ng kanyang ina ay mas lalong nakapagtaka kay Marco. Karaniwan, ang kanyang ina ay mas gustong pag-usapan ang mga ganitong banta sa kanilang pangalan. Ngunit ngayon gusto nitong isara agad ang usapan. Bakit? Sa kanyang opisina kinabukasan, hindi niya napigilang buksan ang Human Resources Database. Hinanap niya ang pangalang Lika Santiago. Walang lumabas. Hindi ito empleyado. Ngunit mayroon siyang ideya. Pinuntahan niya ang folder ng mga aplikante para sa nursing position sa nakalipas na mga linggo. At nandoon nga. Lika Santiago. Binuksan niya ang file. Isang simpleng 2-2 picture ang nakapaskil. Ang parehong mukha. Ang parehong mga mata. Binasa niya ang resume. Isang nurse na may 6 na taong karanasan. Ang huli niyang pinagtrabahuan, San Isidro Provincial Hospital, Batangas. Batangas. Ang pangalan ng lugar ay parang isang pamilyar na himig na hindi niya matandaan ang liriko. May isang bagay tungkol sa Batangas. Isang bagay na malabo at malayo. Isang business trip, marahil. Isang bakasyon noong bata pa siya. Biglang may pumasok sa kanyang isip. Isang alaala na parang isang lumang litrato, kupas at punit-punit ang mga gilid. 6 o marahil 7 taon na ang nakalipas. Isang gabi. Ang amoy ng dagat na may halong alak. Maraming alak. Isang selebrasyon para sa pagkapanalo ng isang malaking kontrata ng kanilang family corporation. Pagkatapos noon blanko. Kinabukasan, nagising na lang siya sa kanyang hotel room sa Maynila na may matinding hangover at isang blankong gabi sa kanyang alaala. Masyado ka lang nag-enjoy, sabi ng kanyang ina noon, sabay tawa. Naihatid ka naman ng driver natin ng maayos. Tinanggap niya ang paliwanag na iyon. Mas madaling tanggapin kaysa alamin kung ano ang nangyari sa mga oras na nawawala. Ngayon, ang dalawang bagay na ito, ang babae sa lobby at ang blankong gabi sa Batangas, ay nagsimulang magkabuhol sa kanyang isipan. Isang hindi komportableng koneksyon na ayaw niyang buuin, ngunit hindi niya mapigilang pagdudahan. Dahil sa hindi mapakali, tinawagan niya si Mang Jun, ang dati nilang family driver na matagal nang nagretiro. Si Mang Jun ay tapat sa kanilang pamilya, ngunit mas tapat ito sa katotohanan. Mang Jun, si Marco to, sabi niya sa telepono. Sir Marco. Kamusta na po kayo, sir? Masayang bati ng matanda. Okay lang naman po. Mang Jun, may itatanong lang sana ako. Natatandaan niyo pa po ba yung biyahe natin sa Batangas? Mga 6 o 7 taon na ang nakalipas. Para sa isang party ng kumpanya. Natahimik sandali si Mang Jun sa kabilang linya. Opo, sir. Natatandaan ko po. Ano po bang nangyari noon? Ang natatandaan ko lang, lasing na lasing ako. Paano ako nakauwi? Muling natahimik ang matanda. Sa pagkakataong ito, mas matagal. Ang sabi po sa akin ni Ma'am Esmeralda, sir, na may nangyari lang daw pong maliit na insidente. Isang di pagkakaunawaan. Pero naayos naman daw po agad. Pinauwi na niya ako noon, sir. Iba po ang naghatid sa inyo pabalik ng Maynila. Isang maliit na insidente. Naayos agad. Ang mga salita ay parang mga piraso ng isang puzzle na hindi magkakatugma. Sino po ang nag-ayos, Mang Jun? Anong klaseng insidente? Hindi ko po alam ang detalye, Sir Marco, mabilis na sagot ni Mang Jun, ang boses ay halatang kinakabahan. Basta ang alam ko lang po, kinausap ni Ma'am Esmeralda ang manager ng resort, at pagkatapos may tinawagan siyang isang security agency o consultant,
di ko po sigurado. Para daw po ay handle ang sitwasyon ng tahimik. Pasensya na po, sir, yun lang po talaga ang alam ko. Pagkababa ng telepono, napasandal si Marco sa kanyang swivel chair. Security agency. Ay handle ang sitwasyon ng tahimik. Ang mga salita ay nag-iwan ng masamang lasa sa kanyang bibig. Anong klaseng maliit na insidente ang nangangailangan ng isang security agency para ayusin ng palihim? Ang kanyang perpektong mundo ay nagsisimula ng magkaroon ng mga bitak. At sa mga bitak na iyon, isang anino ang unti-unting lumalabas, isang aninong may mukha ng isang babaeng nagngangalang Lika Santiago. Kinagabihan, hindi niya napigilang maghalungkat sa mga lumang kahon ng dokumento sa library ng kanilang bahay. Hinanap niya ang mga lumang financial records ng kanilang pamilya, partikular sa taon ng biyahe sa Batangas. Mga statement ng bangko, mga resibo. Matapos ang halos isang oras na paghahanap, nakita niya ito. Isang kopya ng credit card statement ng kanyang ina. Sinuri niya ang bawat linya. Mga bayarin sa mga mamahaling department store, restaurant, hotel. Normal na gastos para kay Doña Esmeralda. Ngunit isang entry ang kumuha ng kanyang pansin. Isang petsa na kasunod mismo ng gabi ng party sa Batangas. Pay, Batangas Elite Security & Consulting Services. Amount, YV 500,000.00. 500,000 piso. Para sa isang maliit na insidente. Napatingin si Marco sa halaga at pagkatapos ay sa pangalan ng kumpanya. Hindi ito isang simpleng pag-aayos. Ito ay isang cover-up. At ang presyo nito ay ₱250,000. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Ang tanong ay hindi na kung may itinatago ba ang kanyang ina. Ang tanong ay, gaano kalaki at gaano kadilim ang krimeng tinatago nito mula sa kanya? Ang bawat araw na lumilipas ay parang isang butil ng buhangin na nalalaglag mula sa hourglass ng buhay ng kanyang mga anak. At si Lika, wala siyang magawa kundi panoorin ito ng may papalaking takot. Ang babala ni Doña Esmeralda ay parang isang pader na bakal na humaharang sa kanya, ngunit ang kalusugan ng kanyang mga anak ang martilyong unti-unting sumisira sa pader na iyon. Si Lyra, ang kanyang bunso at kaisa-isang babae, ang unang nagpakita ng mas malalang sintomas. Ang balat nito ay mas naninilaw, ang mga mata nito ay laging pagod, at ang dating masiglang bata ay madalas na ngayong nakahiga lang, walang ganang maglaro. Isang gabi, nilagnat ito ng mataas. Dinala niya ito sa emergency room ng isang pampublikong ospital, ang tanging lugar na kaya ng kanyang bulsa. Habang nakaupo siya sa isang malamig na upuang plastik sa labas ng ward, pinagmamasdan ang kanyang anak na natutulog na may nakakabit na swero, naramdaman ni Lika ang pinakamatinding klase ng desperasyon. Dito, sa gitna ng amoy ng disinfectant at ng mga daing ng ibang pasyente, ang kanyang pride at galit ay tila nawalan ng saysay. Wala na siyang pakialam sa kahihiyan. Wala na siyang pakialam kay Doña Esmeralda. Ang tanging mahalaga ay si Lyra, si Liam at si Lucas. Nang mga sandaling iyon, habang nakayuko siya at tahimik na nagdarasal, nagring ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Sa una, ayaw niya itong sagutin. Ngunit may nag-udyok sa kanya na pindutin ang berdeng buton. Hello, sagot niya, ang boses ay paos. Si Nurse Lika Santiago po ba ito? Tanong ng isang nanginginig na. Biliary Atricia. Isang salita. Dalawang salita na parang bombang sumabog sa loob ng maliit na klinika, winasak ang katahimikang kanina lang ay payapa. Para kay Lika, ang mga salitang iyon ay hindi lang isang medical term. Iyon ay isang hatol. Isang sentensya ng kamatayan na ipinatao hindi sa kanya, kundi sa tatlong pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Narinig niya ang boses ng doktor na nagpatuloy sa pagsasalita, ngunit ang mga tunog ay tila naglalakbay mula sa napakalayong lugar, humihina at lumalakas, nababasag na parang alon sa dalampasigan. Nagsimulang umugong ang kanyang mga tainga. Ang puting pader ng klinika ay tila gumagalaw, lumalapit at lumalayo. Dahil triplet sila at identical, Lika, pare-pareho nilang nakuha ang genetic condition na ito, paliwanag ni E. Santos, isang matandang doktor na may mabait na mga mata ngayon ay puno ng awa. Ang mga tubo sa kanilang atay na dapat sanang daluyan ng apdo ay hindi nabuo ng tama. Unti-unti sinisira nito ang kanilang atay. Hindi niya magawang tumingin sa doktor.
Ang kanyang mga mata ay nakapako sa sahig, sa tatlong pares ng maliliit na paa na masayang gumagalaw-galaw sa ilalim ng upuan. Si Liam, ang panganay sa tatlo, kahit ilang minuto lang ang pagitan, ay sinusubukang abutin ang laro ang kotse na nahulog. Si Lucas, ang pinakatahimik, ay nakakapit sa lailayan ng kanyang bestida, habang si Lyra, ang kanyang kaisa-isang prinsesa, ay mahimbing na natutulog sa kanyang kandungan, ang maliliit na labi ay bahagyang nakaawang. Sila ang kanyang mundo. Ang kanyang lakas. Ang tatlong dahilan kung bakit siya bumabangon sa umaga at nakikipaglaban sa buhay sa kabila ng lahat. At ngayon, sinasabi ng siyensya na ang mismong dugong nagbigay buhay sa kanila ang siya ring unti-unting pumapatay sa kanila. May lunas po ba, Doc? Halos pabulong na tanong ni Lika. Ang bawat salita ay parang bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Humugot ng malalim na hininga si E. Santos. Mayroon. Pero isa lang. Isang liver transplant. Transplant. Ang salitang iyon ay lalong nagpabigat sa hangin. Para sa isang simpleng nurse na mag-isang nagtataguyod sa tatlong anak, ang salitang transplant ay kasing kahulugan ng imposible. Ang halaga niyon ay katumbas ng isang bundok na ginto na hinding-hindi niya maaakyat. At dahil tatlo sila, pagpapatuloy ng doktor, ang boses ay mabigat sa katotohanang kailangan niyang ipaunawa kay Lika, tatlong transplant ang kakailanganin nila. Ang pinakamagandang donor para sa ganitong kaso ay isang biological parent. Ang atay mo, Lika, ay hindi sapat para sa kanilang tatlo. Kailangan nila ang kanilang ama. Sa huling mga salitang iyon, tuluyang gumuho ang mundo ni Lika. Ang ama. Isang multo mula sa nakaraan na pilit niyang ibinaon at kinalimutan. Ilang araw ang lumipas na parang isang mahabang, nakakabinging panaginip para kay Lika. Ang imahe sa poster at ang hatol ng doktor ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan, isang sirang plaka ng takot at kawalan ng pag-asa. Ngunit sa tuwing titingnan niya ang kanyang tatlong anak, sa tuwing maririnig niya ang kanilang mga halakhak na unti-unting nanghihina, ang takot ay nagiging isang pilit na katapangan. Nilunok niya ang kanyang pride, ang natitirang piraso ng dignidad na pinanghawakan niya sa loob ng 6 na taon. Isinantabi niya ang alaala ng karahasang dinanas niya. Sa ngayon, hindi siya biktima. Isa siyang ina. At gagawin niya ang lahat, kahit pa ang lumingon sa bangungot ng kanyang nakaraan, para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Ang unang hakbang ay ang pinakamahirap. Ang bumalik sa F.U. Augustine Medical Center, hindi bilang isang aplikante, kundi bilang isang taong may desperadong kailangan mula sa pinuno nito. Ang opisina ni si Marco de Alva ay nasa pinakamataas na palapag ng ospital. Isang lugar na tila mas malapit sa langit kaysa sa ordinaryong mundo ng mga pasyente at empleyado. Ang unang harang, ang kanyang sekretarya. Isang babaeng nasa mga 30, perpekto ang makeup, at may ngiting kasing kinis pero kasing lamig ng marmol na sahig ng lobby. Good morning, ma'am. Do you have an appointment with E.C. De Alva? Tanong nito, ang boses ay propesyonal ngunit walang anumang bahid ng init. Umiling si Lika. Mahigpit ang hawak sa strap ng kanyang lumanang bag, wala po. Pero kailangan ko po siyang makausap. Personal po. Importante. Tinaasan siya ng kilay ng sekretarya, isang maliit na galaw na nagsasabing sanay na ito sa mga ganitong eksena. I'm sorry, ma'am, but the director's schedule is full for the entire month. Pwede po kayong mag-iwan ng mensahe. Hindi po pwedeng idaan sa mensahe, pakiusap ni Lika. Ang boses ay nagsisimula ng manginig. Kahit 5 minuto lang po. Tungkol po ito sa isang pasyente. Ang ngiti ng sekretarya ay hindi nagbago. Lahat po ng concerns tungkol sa pasyente ay dapat idaan sa proper channels. Pwede po kayong pumunta sa admitting section. Thank you. At ibinalik na nito ang atensyon sa kanyang computer, isang malinaw na senyales na tapos na ang usapan. Umalis si Lika na parang isang basang sisiw. Ngunit hindi siya sumuko. Bumalik siya kinabukasan. At sa susunod na araw. At sa susunod pa. Araw-araw, pagkatapos ng kanyang duty sa maliit na klinikang pinapasukan niya pansamantala, dumidiretso siya sa SAMSI, umaasang masusumpungan si Marco sa lobby, sa pasilyo, kahit saan. Ngunit ang hospital director ay parang isang hari sa kanyang kastilyo, napapaligiran ng mga pader na hindi niya kayang lampasan.
Isang hapon, pagod na at halos mawalan na ng pag-asa, nakatayo si Lika malapit sa isang haligi sa lobby, pinagmamasdan ang walang katapusang daloy ng mga tao. Iyon ang pagkakataong una niyang nakita si Marco de Alva ng personal. Hindi siya nakatingin sa isang poster. Totoo siya. Buhay. Naglalakad siya palabas ng elevator, napapaligiran ng tatlong iba pang doktor na nakasuot ng puting Amerikana. Ang tindig niya ay puno ng otoridad. Ang paraan ng kanyang pagsasalita ay nagpapakita ng kumpiyansa. May sinabi siyang ikinatawa ng mga kasama niya, at sa isang saglit, nakita ni Lika ang ngiting iyon, ang parehong ngiti sa poster. Ang ngiting nagpapadala ng yelo sa kanyang mga ugat. Ito na. Ito na ang pagkakataon niya. Bago pa man siya mapigilan ng kanyang sariling isip, humakbang siya pasulong, dire-diretso patungo sa grupo. Chay. De Alva. Ang kanyang boses ay mas malakas kaysa sa inaasahan niya. Napalingon ang lahat sa direksyon niya, kasama na si Marco. Ang mga mata nito ay tumama sa kanya, mga matang puno ng pagtataka, walang anumang bakas ng pagkakakilala. Ang pagtitig na iyon ay isang sampal sa kanya. Para sa kanya, ang lalaking ito ang sentro ng kanyang pinakamadilim na alaala. Para sa lalaking ito, isa lamang siyang estranghero sa gitna ng maraming tao. 2 hakbang na lang ang layo niya ng isang malaking katawan ang humarang sa kanyang harapan. Isang security guard. Ma'am, bawal po dito, sabi ng guard, ang boses ay magalang ngunit matatag. Sandali lang po. Kailangan ko lang siyang makausap, pilit ni Lika, sinusubukang silipin si Marco sa likod ng guard. Ngunit si Marco at ang kanyang mga kasama ay nagpatuloy na sa paglalakad, na para bang wala silang nakitang anumang aberya. Parang isa lamang siyang bato sa daan na madaling iwasan. Ma'am, kung ayaw niyo pong Para kay si Marco de Alva, ang buhay ay isang serye ng mga inaasahang tagumpay. Mula sa pagiging top-notcher sa medical board exam hanggang sa pagiging pinakabatang hospital director ng AC Augustine Medical Center, ang landas niya ay malinaw at maliwanag na para bang isang blueprint na maingat na idinisenyo. Ginagawa niya ang inaasahan sa kanya, sinasabi ang mga tamang bagay, at pinapanatili ang perpektong imahe ng isang de Alva. Ngunit sa ilalim ng makintab na patong na ito, may mga puwang, mga blankong espasyo sa kanyang alaala na pinili niyang huwag pansinin. Ang insidente sa lobby ilang araw na ang nakalipas ay isa sa mga bagay na dapat sana ay madali niyang kinalimutan. Isang babaeng desperada, isang maliit na aberya sa isang abalang araw. Ngunit mayroong isang bagay.